Samantala sa nalalapit na pagbubukas ng ika-20 Kongreso, panibagong panukalang batas ang inihain sa Kamara para isulong ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ang Kabataan Party List, sinigurado raw na mas malinaw na ang mga probisyon sa Anti-Discrimination Bill para sa proteksyon sa nasabing sektor. May report si Criza Lopez. Muling inihain ng Koalisyong Makabayan sa Kamara ang Sexual Orientation, Gender Identity or Expression or Sex Characteristics o SOGSC matapos ang paulit-ulit na pagbasura ng Kongreso. Inihain ni Kabataan Party List Representative-elect Reni Co at ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino ang House Bill No. 216 noong June 30, 2025 batay sa panukalang batas nakasaad sa 1987 Constitution na pinaahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat kasapi ng lipunan at ginagarantiyahan ang buong respeto para sa karapatang pantao nito. Ayon sa Article 2, Section 14, ipinapataw rin sa Estado ang tungkulin nito na maging pantay-pantay ang lalaki at babae sa lipunan. Paliwanag ni Kabataan Representative Co, mas komprehensibo at malinaw ang proteksyon na ibinibigay ng bagong bersyon ng SOGSC Equality Act. Kabilang narito ang mga probisyon na nagbibigay ng proteksyon laban sa paninirang puri, malinaw na pamantayan upang maging isang gender-neutral ang isang pasilidad at probisyon laban sa pag-out ng isang tao na labag sa kagustuhan ng kapwa nito. Kaya naman layo ng SOGSC Equality Act na mariing ipagbawal ang diskriminasyon hindi lamang para sa mga bahagi ng LGBTQIA+, kundi maging para sa mga bata, babae at lalaki na biktima ng pang-abuso. Pagbibigay diin ni Co, matagal nang naiipit ang panukalang batas sa Kamara sa kabila ng natatanggap nitong suporta sa maraming Pilipino. Dagdag niya na hindi na rin dapat pang paghintayin ng miyembro ng LGBTQIA+, lalo't kumpara ito sa pagbibigay ng patas na proteksyon mula sa batas. Giit ni Co, hindi isang pantotolerate ang panukalang batas, kundi ito ay pagbibigay ng tunay na pagkakapantay-pantay at hustisya. Inabot na ng 2 dekada ang SOGSC Bill na paikot-ikot sa Kamara at Senado at hanggang noong 19 Congress, tinanggihan pa rin itong maisabatas. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.